Ang may-ari ng isa sa top 10 ng mga kontraktor ng flood control projects na nakakopo ng malaking porsyento mula sa budget ng flood control projects ng pamahalaan. Siya, si Lawrence Lubiano, ang presidente ng Centerways Construction and Development Inc., na pampito sa 15 contractors na nasa listahan ni PBBM. Kinikilala ko, kaibigan ko, kababayan ko, tiga Sorsogon, contractor siya. Pero ang nakuha niya ay 5.4 billion di umano. Sa mga naunang press conference ni SP Cheese matapos ang sona ng Pangulo, sinabi niyang wala siyang kakilalang taga-Senado na government contractor. Aabot ng 30 billion pesos ang dineklarang donasyon ni Lubiano sa pangangampanya ni Escudero noong tumakbo siyang senador taong 2022. Gobernador ng Sorsogon si Escudero mula 2019 hanggang 2022. Matapos ang kanyang 2 termino sa Senado, nakakuha ang kumpanya ni Lubiano ng halos 3.4 billion na flood control projects para sa Bicol Region noong 2020 hanggang 2022. At karamihan dito ay mga proyekto sa lalawigan ng Sorsogon. Mabilis namang tinanggi ni Escudero na may kinalaman siya para makuha ng Centerways ang nasabing mga proyekto. Ang pinag-uusapan 2022 budget. Ginawa ang 2022 budget ng 2021 Congress. Hindi pa ako bahagi ng 2021 Congress at that time. Governor pa ako sa aming lalawigan. Kung pag-uusapan mo ay budget ng 2022, ginawa yan ng 2021. Wala akong kinalaman kaugnay sa program of work, pag-bid, pag-award. Ang binibid at award namin ay mga programa at proyekto ng lalawigan noon ng Sorsogon, kung saan procuring entity ang Sorsogon Provincial Government. Wala kaming kinalaman sa National Government Agency procurement, kabilang na ang pagbabayad. Hindi nga ako bahagi ng Kongreso. Mistulang pinagtanggol din ni SP Cheese ang Centerways sa pagmamaliit sa nakuha ng kumpanya. Kumparaan niya sa higit sa 500 billion pesos na kabuang budget na inilaan para sa mga flood control project. Wala pang 1% ng kabuuang pondo na sinasabi ng Pangulo sa flood control. Ang tanong ko, bakit pinagtuunan ng pansin yon? Yung 1% pa talaga, hindi yung 99%? Tinawag niyang malisyoso ang artikulong nag-uugnay sa kanya at sa Centerways Construction. Demolition job lang daw ito nang nasa Kamara para mapalitan siyang SP. PR job na nakatuon laban sa akin at tulad ng babala na isang kapwa ko senador na ito'y gagawin upang tiyakin na maalis ako sa pwesto at nang pag-final muli daw yung impeachment ay wala na ako dito pagdating ng February 6. Yes, hello guys! Magandang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat. Tayo po ay may pag-uusapan ngayon. At eto nga, yan, yung tungkol nga rito kay Cheese Escudero na talaga namang grabe na ang galit sa kanya, especially ng mga loyalists. Paano nga ba nagsimula ito? Yan. Kasi kayo mga DDS panay ang sundot nyo, panay ang banggit nyo ng flood control na yan, flood control na yan, yan. Diyan nag-umpisa yan. At isa pa, itinadhana na rin ito, no, Cheese? Itinadhana ito dahil nga nung bumagyo na halos 1 linggo na nag-uulan at nakita ng Pangulo, nakita ng buong mundo kung paano bumaha, kung paano ang sitwasyon ng flood. At syempre, nakita ng Pangulo, nagtataka ang Pangulo dahil may mga flood control naman na budget yan. Bakit nagkaganon? Bakit ganyan pa rin ang sitwasyon ng mga kalsada na napakalalaki pa rin ng baha? Anong ginagawa sa flood control fund? No? So dito nag-umpisa ang pagkutingting nila sa flood control at eto nga si Cheese ang nasampulan ngayon. Isa pa, ang neto, si Cheese Escudero po, ay dapat hindi nagbida-bida para maging Senate President. Sa opinion ko lang po ito Kasi kung hindi siya naging Senate President, hindi siya responsable dyan sa impeachment na yan. No? Siyempre, pag sino nga naman ang Senate President, siya yung mamamahala ng impeachment na yan. Gustong-gusto kasi ng tao na matuloy yung impeachment na yan. Since siya ay inihalal at ninominate, ewan ko kung kagustuhan niya ito or talagang yung mga kasapi sa Senado ang may gusto lang na manominate siya.
At nanalo naman siya. No? Pinalitan nga noon si Zubiri. At doon na guys, nag-umpisa. Nahahalata natin kung hindi nag-umpisa doon sa impeachment na yan, na nahalata na forthwith nga na pinagpaliban niya ito, hinarang niya ito, dinedma niya ito, hindi niya agad trinayal, no? Kumbaga sa pinagpahinga, itinambay sa Senado ng ilang buwan. So doon doon siya nagkamali, no? At hinintay pa nga niya ang eleksyon, no? Na talaga namang si Tito Sen, alam natin na mananalo pa no? Dapat nga talaga siya yung magiging vice president talaga sana natin, no? Pero si Tito Sen, so sa madaling salita, si Tito Sen noong 2022 ay kumandidato uli sa pagka-senador, no? At yung impeachment nga ay tinabunan ng tinabunan or hindi talaga ginalaw ni Cheese. So, Senate President si Cheese, di ba? So, tinabunan niya ng tinabunan hanggang pinaabot niya pa ng eleksyon. Di ba? So, nung eleksyon nanalo na nga ito si Tito Sen. At, ayun na nga, hindi lang yun dinenggoy pa tayo ng dinenggoy. Pagkatapos ng eleksyon, mag-uumpisa na raw impeachment. Pagkatapos ng dinenggoy tayo, inano uli, inatras uli. O hindi ngayon sa July. Wow, hintay naman tayo ng hintay. Ayan. Pero nung July, kinalkal ka na. Kinalkal na yung baho mo, Cheese. Kasi nga, nagtataka Ito lang yung naiisip ko Nagtataka siguro si Tito Sen bakit nito delay ang impeachment. Siguro may malalaman nga kami sa'yo, Cheese, no? Yun ang pagkakabasa ko dito na siguro may malalaman nga kami dahil nga sabi nga ni Sarah bloodbath. So bloodbath ibig sabihin sisiwalat, no? Yun, siwalat kasi di ba pagkabat, sisiwalat yung tubig. So bloodbath. Ang tingin ko doon, may malalaman kami sa mga senador na to, lalo na nung unang-una na nag-robe na kayo. Tapos niremand nyo, parang ibinalik nyo. Doon pa lang meron na kaming naiisip na bakit kaya ginaganito nitong mga to, ng mga senador na to, ang impeachment ni Sara, bakit ayaw paliwanagin? So, ibig sabihin, may malalaman kami sa inyo. Yun. So, niremand. At doon na nga, nung time na yun, nakalkal na yung 142 billion na flood control. I think, pagkatapos pa pala yun ng mga bahang to. No? Pagkatapos ng mga baha pala na to. So, ang nangyari nung bagyong yun, pagkatapos nga ba ng bago mag-SONA. Yan, bago mag-SONA, alam ko bago mag-SONA yung talagang sobrang bahang yun. Alam ko nung nag-SONA na, ang tawag dito, medyo humupa na yung bagyo. So tama, bago mag-SONA, nakalkal na yung flood control mo, Cheese. So yun, ibig sabihin, masama yung pagkalagay mo as Senate President. No? Kasi wala kang napuntahan ngayon. Whether na ituloy mo ito or hindi mo ito itinuloy, talagang masasalang ka sa hot seat ngayon, Cheese Escudero. Tama? Kasi pagka hindi mo ito itinuloy, ayan, ginagawa mo na nga na hindi mo itinuloy, meron pa rin kakalkal sa mga baho mo, sa mga basura mo, ayan na nga, nakalkal na. No? Hindi mo itinuloy ang impeachment, diba? So, kahit ituloy mo rin ang impeachment, makakalkal pa rin ito. Alam mo naman ang utak ng ating VP Sara. Doon na nga lang nung pinatawag nga lang siya, nung pinagpaliwanag nga lang siya sa BICAM. Nakita mo kung ano-anong pinagsasabi. Matandain siya sa mga bahu-bahu ng isang tao. At talaga namang isinisiwalat niya ito. Yun siguro ang nakita mo na pagka isinalang niya ng si BP Sara, ay sisiwalat yung mga baho nyo. Tama ba ako? Kaya wala kang napuntahan ngayon.
Biruin mo, sinabi pa niya, ha, na sa kadaldalan nito ni Chis Escudero, yung kandidatura niya nung 2022 ay may nag-sponsor sa kanya. Ito na nga yung kaibigan niya, taga Sorsogon na nga, taga sa kanila. 30 million. Milyones yun. Hindi pwede yung gawang-gawa lang, hindi pwedeng free yun. Nanalo ka. Nanalo ka nung 2022. Okay? So, kailan ba? Sinasabi nga niya kasi na 2022 raw ang pondo na yon. So, malay ba namin kung nakahanda na yon? Sinabi mo lang na 2022. Pero actually, may nakahanda na talagang pambaya doon. Okay? So, yun ang pagkakamali mo. Nalusto ka na ngayon na nakita natin na yung pagpapasponsor mo ay bawal. Ayon sa Section 95 ng Omnibus Election. Bawal ang manghingi ng sponsorship sa isang individual na may kontrata sa pamahalaan. Alam mo naman yan, di ba? So yan ang pagkakamali mo ngayon, maaari ka diyang makasubuhan. Di ba? So nalulusto ka na ngayon sa sobrang kadaldalan mo. Sabi nga nila, sa sobrang kadaldalan ng isang tao, sa bibig din talaga mahuhuli. No? Ang isda. Ganun din sa tao, sa bibig. Kaya alam mo kung bakit. Napakarami naman dyan nating alam na mga kandidato na talagang marami rin nag-i-sponsor eh. Pero syempre sikreto yun sa kanila. Hindi walang nakahuli sa kanila. Ikaw, nahuli mismo sa bibig mo. Ano ka ngayon? Anong mangyayari sa'yo ngayon? Di may kaso ka. Plus, ihihiring na yung iyong flood control issue, no? Ang sakit nito tawag dito, Cheese. Ang tindi ng karmang tumama sa iyo, whether na matuloy or hindi matuloy ang impeachment. Nakagisa ka, basag ka, Cheese. Sasabihin mo demolition, wow. Malamang sa malamang. Kung talagang mapatunayan na ikaw talaga ay merong pinakialamang pondo na dapat hindi mo naman talaga pinapakialaman, malamang sa malamang matatanggal ka talaga. Dapat lang matanggal ka. Kami mismo, no, maglalambitin kami doon sa Senado para matanggal ka. At para para pagka nag-file daw ng impeachment sa February para matuloy na talagang itutuloy yan. Dapat lang ituloy. No? Kasi halatang halata ka na may pinagtatakpan ka ayaw mo talagang matuloy dahil may pinagtatakpan ka pa. Ngayon nga lang ikaw na yung nahuli or ikaw na yung naisalang dyan. Domino effect na yan Makakalkal at makakalkal na ang mga kasamahan mo kung meron man silang mga baho. Yan ang tatandaan mo, Cheese. No? So, nagkamali ka doon at yung mga DDS na kulkul ng flood control, ayan. Inimbisigahan na ngayon ng flood control. Akala nyo kasi, lahat ng flood control nasa Pangulo Dinidistribute yan sa mga lokal. Kasi nga, hindi nga alam ng mga DDS kung ano ang nangyayari, kung ano yung mga proseso ng flood control. Ay akala nila, nasa Pangulo lahat ng budget. Anong gagawin mo dun sa mga mayors, congressman, senators, governors? Walang bang budget yon? Sa palagay nyo, walang budget yon? Malamang sa mga lamang, may mga budget yan. Okay, mga DDS. Kaya, nang dahil sa inyo, maraming salamat sa pagkulkul nyo ng flood control. At ayan na nga, nung time na yon, yung ating mahal na Panginoon ay hinayaan niyang mag-flood para makita kung ano yung kamalian, kung ano yung problema at eto na nga yun. No, hopefully, ang ating presidente ay tuloy-tuloy ang pag-iimbestiga nito para lahat kayo dyan na mga korap ay masampulan at talaga na mga kayo dyan, masikwat kayo dyan sa kinalalagyan nyo. Kami ang kawawa dito na nagpapasweldo sa inyo, kinukorap nyo lang. Ano bang ginagawa nyo sa pera? Sinusukan nyo na yung mga pera nyo tapos gusto nyo pang sino ba? Ano bang ginagawa nyo sa pera? Lamon kayo ng lamon ng pera.
So yun lang po ang ating hinanaing ngayon kasi noon pa man ay talagang urat na ako diyan kay Cheese. May kayabangan kasi parang sarcastic siya magsalita na para bang siya ang pinakamagaling pero ngayon siya, 'di ba? Sa pagsasalita niya lang wala na. Nalulose talk na siya. Ika nga less talk, less mistake pero siya more talk, more mistake. Tama ba? More talk, more mistake. Thank you, guys.